Naisip mo na ba kung ano ang magiging pakiramdam ng mabuhay ng halos isang milenyo? Sapat na oras upang maintindihan ang bawat misteryo ng kalikasan, upang makaipon ng hindi maisip na kaalaman, at masaksihan ang buong siglo ng kasaysayan na nabubuksan sa harap mismo ng iyong mga mata. Hindi ito pantasya o science fiction. Ito ang realidad ng mga unang tao, mga nilalang na direktang nilikha ng Diyos. Nabuhay si Adan ng 930 taon. Umabot si Methuselah sa kamanghamanghang 969. Isang buong sibilisasyon ang umunlad sa ilalim ng mahabang buhay na ngayon ay tila walang katotohanan, halos hindi ka panipaniwala. Ngunit may nagbago. Isang malalim na punto ng pagbabago sa kasaysayan ng tao ang lumilitaw sa Genesis 6.3, kung saan matatagpuan natin ang isa sa mga pinakamahiwaga at nakakabagabag na deklarasyon ng Biblia. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi makikipagtalo sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay mortal. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon." Bakit gumawa ang Diyos ng ganoong radikal na desisyon? Ano ang nangyari na humantong sa lumikha ng sansinukob na sa isang paraan ay muling iprograma ang sangkatauhan? Ngayon ay susuriin natin ang mga lihim ng banal na pagpiling ito, isa na magpakailanman ay nagpabago sa kapalaran ng sangkatauhan at sa ating pag-unawa sa layunin ng buhay. Kapag naiisip natin si Adan, madalas nating naiisip ang isang sinaunang tao. Marahil ay mga walang muwang na unang nakatuklas sa mundo. Ngunit ang katotohanan sa Biblia ay nagpapakita ng ibang-iba. Siya ay direktang hinubog ng mga kamay ng Diyos na may perpektong isip at mga kakayahang intelektual na hihigitan ang sinumang henyo na nabuhay. Si Adan ay hindi isang taong kuweba. Siya ang unang siyentipiko, ang tagapanguna ng karunungan na lumalampas sa mga henerasyon. Sa loob ng kanyang 930 taon, nagkaroon siya ng higit sa sapat na oras upang pag-aralan, uriin at unawain ang paglikha sa mga paraang hindi kailanman makakamit ng ating maiikling haba ng buhay. Sinasabi ng Biblia na dinala ng Diyos ang lahat ng mga hayop kay Adan upang mapangalanan niya ang mga ito. Ngunit sa kontekstong Hebreo, ang pangalan ay hindi lamang pagbibigay ng label. Nangangahulugan ito ng pag-unawa sa esensya upang maunawaan ang kalikasan at mga pangunahing katangian ng bawat nilalang. Sa esensya, si Adan ang nagsasagawa ng unang pag-aaral ng henetiko sa kasaysayan, pagtuklas ng mga pattern, pag-uuri ng mga uri ng hayop, at pag-decode sa masalimuot na sapot ng buhay na dinisenyo ng Diyos. Ang bawat hayop, bawat halaman, bawat natural na kababalaghan ay naging isang bukas na aklat sa kanyang pambihirang isip. Ang kaalaman ni Adan ay lalong lumalim sa unang naitalang pamamaraan ng henetiko, ang paglikha kay Eva mula sa kanyang tadyang. Nang magising siya, agad niyang nakilala, "Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Higit pa sa isang romantikong pahayag, ang sandaling iyon ay isang buhay na aral sa henetika, biolohikal na pagkakatugma, at ang himala ng paglikha ng tao, isang bagay na hindi kailanman masasaksihan mismo ng sinumang modernong siyentipiko. Sa loob ng maraming siglo, ipinasa ni Adan ang kaalamang ito sa kanyang mga inapo. Nabuhay siya upang masaksihan ang paglalahad ng 8 henerasyon, ibinabahagi sa kanyang mga anak, apo at mga apo sa tuhod ang isang malawak na imbakan ng karunungan tungkol sa mahabang buhay, mga batas ng kalikasan at mga banal na prinsipyo na namamahala sa buhay. Ang bawat pag-uusap sa kanya ay parang pagbubukas ng lihim na manual ng paglikha. Ang kaalamang ito ay dumami na bumubuo ng isang siyentipiko at teknolohikal na pundasyon na hindi maiisip para sa anumang panahon. Nang mamatay si Adan sa edad na 930,
hindi lamang ito isang pagwawakas ng buhay. Ito ay ang pagkawala ng isang buhay na aklatan. Gayunpaman, ang mga binhi ng karunungan na kanyang itinanim ay patuloy na lumago, kumakalat sa isipan ng kanyang mga inapo at humuhubog ng isang sibilisasyon na may kakayahang galugarin ang mga hangganan na itinakda maging ng Diyos. Gayunpaman, kung si Adan ay nagtataglay ng napakalaking karunungan, ano ang nangyari sa mga sumunod na henerasyon? Paano umunlad ang kaalamang iyon hanggang sa punto na muling nakakuha ng atensyon ng lumikha? Isipin ang isang mundo kung saan ang kabataan ay nagsimula sa edad na 200 at ang mga matatanda ay nabuhay ng lampas sa 1,000. Ang bawat tao ay parang isang naglalakad na aklatan na may dalang mga siglo ng mga obserbasyon, pagtuklas at naipon na karanasan. Ito ang realidad ng mundong antediluvian, isang superbisor na umunlad sa pagitan nina Adan at Noe na hinimok ng isang mahabang buhay na sumasalungat sa modernong pag-unawa. Hindi ito isang primitibong lipunan, kundi isang ginintuang panahon ng agham, kaalaman at teknolohiya. Marahil ay mas dakila kaysa sa anumang alam natin ngayon. Isaalang-alang ang mga kamangha-manghang bilang na ito. Nabuhay si Adan ng 930 taon. Set 912, Enos 95, Kenan 910, Mahalel 895, Jared 962, Enoch 365 bago kinuha ng Diyos, Matusalem 900 at 69, Lamek 777 at Noe 950. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga buhay na unibersidad na ito ay sabay-sabay na nabuhay. Isipin ang mga pag-uusap, ang mga debate, ang pagpapalitan ng mga ideya sa mga isipan na may dalang mga siglo ng karunungan at obserbasyon. Ang bawat patriarka ay gumana tulad ng isang biolohikal na supercompute na may kakayahang magproseso at mag-imbak ng impormasyon sa isang antas na higit pa sa pag-unawa ng tao. Ang kaalaman ay hindi lamang naipon, ito ay dumami. Ipinamana ni Adan ang kanyang mga natuklasan kay Seth na nagpalawak at nagbahagi ng mga ito kay Enos na siya namang nagpino at nagpaunlad pa ng mga ito para kay Kenan. Ang bawat henerasyon ay nagtayo ng mga bagong pundasyon sa nauna, ngunit may sapat na oras hindi lamang upang matuto, kundi upang magbago, mag-eksperimento at tumuklas. Sa loob lamang ng ilang siglo, ang kabihasnang ito ay maaaring nakapagpaunlad ng mga teknolohiya at naunawaan ang mga prinsipyong siyentipiko na aabutin ng libu-libong taon upang muling matuklasan ng sangkatauhan. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa antas ng kanilang pagsulong. Inilalarawan sa Genesis 4 ang mga inapo ni Cain bilang mga tagapagtayo ng mga lungsod, mga tagalikha ng mga instrumentong pangmusika at mga manggagawang gawa sa tanso at bakal, ngunit iyon lamang ang pangibabaw. Sa paglipas ng mga siglo upang maperpekto ang kanilang mga kasanayan, ang mga manggagawang ito at siyentipiko noong panahon ng mga Dolovian ay malamang na nakabuo ng mga pamamaraan na hahangaan maging ng mga modernong inhinyero. Ang pagtatayo ng mga lungsod ay hindi lamang basta pagtatambak ng mga bato. Kabilang dito ang pagpaplano sa lungsod, inhinyerong hidroliko, advanced na arkitektura at isang komplikadong organisasyong panlipunan. Gayunpaman, isang lumalaking panganib ang nagkukubli sa loob ng super-sibilisasyong ito. Ang parehong kaalaman na maaaring magsilbi para sa kabutihan ay maaari ring masira. Ang mahabang buhay na nagpapahintulot sa karunungan na umunlad ay nagbigay din ng oras para sa kasamaan at paghihimagsik na mag-ugat laban sa Diyos. Ang mga tiwaling individual ay nagkaroon ng mga siglo upang pinuhin ang masasamang gawain, impluwensyahan ang mga henerasyon at magpalaganap ng pagkawasak.
Ang dapat sana'y isang pagpapala ay naging isang tunay na banta sa banal na plano. Sa lahat ng mga patriarkang ito, isa ang namukod tangi hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa makahulang kahulugan ng kanyang pag-iral. Isang lalaki na ang mismong pangalan ay nagdadala ng mensahe tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan. Sa lahat ng mga Dolovian noong panahon ng mga Dolovian, walang sino man ang kasing kahanga-hanga gaya ni Methuselah na nabuhay ng 900 at 69 na taon, ang pinakamahabang haba ng buhay sa kasaysayan ng tao. Ngunit si Matusalem ay higit pa sa isang talaan ng mahabang buhay. Siya ay isang banal na pananda, isang makahulang piraso ng panahon na itinakda ng Diyos upang ipahayag ang pagbibilang pabalik sa pinakamapangwasak na paghuhukom na mararanasan ng mundo. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay may kahulugang kakaunti ang nakakaintindi. Siya ay isang buhay na propesiya na naglalakad sa mundo sa loob ng halos 1,000 taon. At nang sa wakas ay namatay si Matusalem, mararamdaman ng mundo ang paglapit ng isang bagay na hindi na maaaring balewalain. Ang ama ni Matusalem ay si Enoch, ang lalaking lumakad kasama ng Diyos at kinuha ng hindi nakalasap ng kamatayan. Nang ibigay ni Enoch ang pangalang iyon sa kanyang anak, hindi lamang siya pumipili ng mga salita. Naghahatid siya ng isang banal na paghahayag tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan. Ipinakita sa kanya ng Diyos na darating ang paghuhukom, ngunit hindi kaagad. Magkakaroon ng isang panahon ng biyaya, isang panahon ng banal na pagtitiis, at ang panahong iyon ay susukatin ng buhay ni Matusalem. Ang bawat taon na nabubuhay si Matusalem ay isa pang taon ng awa, isa pang pagkakataon para sa sangkatauhan na bumalik sa Diyos. Para bang ang lumikha mismo ang nagtakda ng 900 at 69 na taong pagbibilang pabalik, isang huling pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabago. Sa loob ng halos 1 milenyo, si Matusalem ay nagsilbing buhay na babala. Alam ng lahat ng nakapaligid sa kanya ang kahulugan ng kanyang pangalan at naunawaan ang tahimik na mensahe nito. Darating na ang paghuhukom. Isipin ang espiritual at emosyonal na bigat ng pamumuhay kasama ang isang taong ang mismong pangalan ay nagpahayag. Kapag siya ay namatay, darating ang paghuhukom. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng pasensya ng Diyos. Sa bawat natatapos na taon, isa pang pagkakataon para sa sangkatauhan na baguhin ang landas nito. Ngunit ang pagkakataong iyon ay nasayang. Sa halip na magsisi, ang antediluvian ay lalong lumubog sa katiwalian at karahasan. Inilalarawan ng Genesis 6.5 ang madilim na larawan. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa at ang bawat imahinasyon ng kanyang puso ay pawang kasamaan lamang. Patuloy, ang pasensya ng Diyos ay hindi walang hanggan at ang hangganan nito ay direktang nakatali sa haba ng buhay ni Methuselah. Nang sa wakas ay umabot na sa katapusan ang countdown, ang paghuhukom ay naging hindi maiiwasan at ganap. At pagkatapos ay nangyari ito. Noong taong 1,656 pagkatapos ng paglikha, namatay si Methuselah sa edad na 969. At sa parehong taon, tulad ng ipinropesya ng kanyang pangalan halos 1 milenyo na ang nakalilipas, nilamon ng tubig ng baha ang mundo. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ang eksaktong katuparan ng isang banal na mensahe na umalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Ang pagkamatay ni Methuselah ang nagmarka ng katapusan ng panahon ng biyaya. Ang countdown ay umabot na sa 0. Bago umalis, tinupad ni Methuselah ang isang pangwakas na mahalagang misyon. Ipinamana niya ang lahat ng kaalamang natipon sa loob ng halos 1,000 taon sa kanyang apo na si Noe, na naghahanda sa kanya para sa pinakadakilang gawain sa kasaysayan ng tao.
Ngunit bakit nakita ng Diyos na kinakailangan hindi lamang ang paghatol sa henerasyong iyon, kundi pati na rin ang genetically reprogram sa sangkatauhan mismo? Anong banta ang napakalaki na nangailangan ng ganitong radikal na interbensyon? Nang ideklara ng Diyos sa Genesis 6:3 na ang mga araw ng tao ay lilimitahan sa 120 taon, hindi lamang niya itinatakda ang isang bagong limitasyon sa habang buhay. Ito ay isang banal na hack sa kodigo ng buhay, isang malalim na muling pagprograma ng potensyal ng tao. Hindi ito isang random o arbitraryong desisyon. Ito ay isang kosmikong hakbang sa pagpigil na idinisenyo upang pigilan ang sangkatauhan sa pag-iipon ng kapangyarihan at kaalaman hanggang sa punto na makipagkumpetensya sa lumikha. Ang nagsimula bilang isang pagpapala, pambihirang mahabang buhay at walang limitasyong pag-unawa ay nagiging isang puwersang masyadong mapanganib na hindi mapigilan. At iyon mismo ang kailangang pigilan ng Diyos. Ang matinding mahabang buhay ay napatunayang isang tabak na may 2 talim. Pinapayagan nito ang karunungan na umunlad, ngunit nagbigay din ito ng sapat na oras para ang kasamaan ay mag-ugat at maging ganap sa loob ng isang puso ng tao. Isipin ang panganib. Ang isang modernong malupit na pinuno ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob lamang ng ilang dekada. Ang kasamaan ay hindi lamang lumago. Pinino nito ang sarili, naging mas sopistikado, mas tuso, kumakalat na parang isang tahimik na virus sa mga henerasyon. Ang mga tiwaling pinuno ay maaaring magtatag ng mga dinastiya ng kadiliman na tumatagal ng maraming siglo, pinagsasama ang impluensya at nagpapasama sa buong lipunan. Ang mahabang buhay na dapat sanay isang biyaya ay naging sumpa na nagpapahintulot sa katiwalian na lumubog ang mga ugat nito ng malalim sa tela ng sibilisasyon ng tao. At hindi lamang ito kasamaan, ito ay pagsuway sa banal na autoridad. Ang sibilisasyong antediluvian ay umabot na sa antas ng pagsulong sa teknolohiya at agham na nagbanta sa mismong balanse ng kosmiko. Sa loob ng mga siglo upang galugarin at eksperimento, maaari silang bumuo ng mga mekanismo na may kakayahang makialam sa mismong mga batas ng kalikasan na itinakda ng Diyos. Kaalaman na walang karunungan, agham na walang paggalang, teknolohiya na walang moralidad. Ang isang buong lipunan ay nagsimulang makita ang sarili bilang kapantay o mas dakila pa kaysa sa lumikha. Ito ay isang pag-uulit ng orihinal na kasalanan ni Adan at Eva na pinarami ng libu-libong beses. Kaya naman ang limitasyong 120 taong gulang ay hindi lamang isang gawaing pandisiplina. Ito ay isang interbensyong pang-iwas. Sa pamamagitan ng labis na pagpapaikli ng buhay ng tao, pinigilan ng Diyos ang masasamang individual na magkaroon ng mga siglo upang magpalaganap ng katiwalian at pinaghigpitan ng akumulasyon ng mapanganib na kaalaman. Para bang nag-install siya ng isang banal na antivirus sa sistema ng sangkatauhan. Ang bawat bagong henerasyon ay magsisimula na ngayon halos mula sa simula na may mas kaunting oras upang bumuo ng mga teknolohiya o ideolohiya na maaaring hamunin ang itinatag na kaayusan. Gayunpaman, ang genetic reprogramming na ito ay hindi agad-agad. Ito ay unti-unti at tumpak na naganap sa loob ng ilang henerasyon pagkatapos ng baha. Si Noe ay nabuhay ng 950 taon, ngunit ang kanyang mga inapo ay nakaranas ng patuloy at masusukat na pagbaba ng haba ng buhay. Maingat na kinakalkula ng Diyos ang bagong software ng tao, hinahanap ang perpektong balanse. Sapat na oras para sa paglago at pagkatuto, ngunit hindi sapat para sa hindi mapigilang katiwalian. Ang pagbabagong ito ay nagsilbing patuloy na paalala na ang mahabang buhay ay isang regalo, hindi isang natural na karapatan. Ngunit paano nga ba eksaktong gumana ang genetic reset na ito?
At ano ang epekto ng banal na reprogramming na ito sa mga sumunod na henerasyon? Ang baha ay hindi lamang isang paghatol. Ito ang pinakamalaking genetic reset sa kasaysayan ng tao. Nang sa wakas ay humupa ang tubig at tumuntong si Noe sa tuyong lupa, hindi lamang ang kanyang pamilya ang kanyang dinala. Taglay niya ang muling na program na DNA ng isang bagong sangkatauhan. Ipinatupad ng Diyos ang tinatawag nating divine algorithm. Unti-unting binabawasan ang haba ng buhay ng tao sa isang kontrolado at may layuning paraan. Inihahanda ang mundo para sa isang bagong simula. Nabuhay si Noe ng kamanghamanghang 950 taon. Ngunit sa bawat bagong henerasyon, ang buhay ng tao ay tila unti-unti at sinasadyang kinakalkula na parang maingat na inaayos ng Diyos ang mga parametro ng pag-iral para sa bagong panahon na nagsisimula. Ang kanyang mga anak na lalaki at mga apo ay nakaranas ng unti-unting pagbaba ng mahabang buhay, kasunod ng halos matematikal na ritmo na parang isang banal na algorithm ang tumutukoy sa haba ng buhay ng bawat kaluluwa. Si Noe siyam na 500 taon, si Sem 6 na taon, si Arphaxad 4 na 38 taon, si Sheila 4 na 33 taon, si Aber 4 na 6 na 44 taon, si Peleg 2 na 6 na 39 taon, si Royu 139 na taon, si Serug 230 taon, si Nahor 148 na taon, si Terara 205 taon, si Abraham 175 taon. Hindi ito nagkataon lamang. Mayroong isang padron, isang kalkuladong pagbawas na sumasalamin sa kamay ng Diyos na henetikong humuhubog sa sangkatauhan para sa isang bagong realidad. Ang bawat henerasyon ay nabuhay ng mas maikli kaysa sa nauna, na parang isang banal na orasan ang pinong nakatutok na minamarkahan ang eksaktong bilis para sa kasaysayan na mabuo ayon sa plano. Ang muling pagbibigay kahulugan sa buhay ng tao ay hindi lamang simboliko. Nagdadala ito ng malalalim na estratehikong layunin. Pinayagan nito ang plano ng pagtubos na umunlad ng mas mabilis na nagpapabilis sa katuparan ng mga pangako ng Mesyas. Nagsilbi rin ito bilang isang mekanismo ng paglilinis. Nilimitahan ng mas maiikling haba ng buhay ang pagkalat ng genetic at espiritual na katiwalian na minana mula sa mundo bago ang baha, na nagbibigay sa bawat henerasyon ng isang bagong pagkakataon para sa pagpapanibago. Para bang muling binuhay ng Diyos ang sistema ng tao na nag-install ng isang mas ligtas at mas balanseng bersyon ng sangkatauhan. Bukod pa rito, ang pagsasaayos na ito sa haba ng buhay ay muling nagbigay kahulugan sa balanse ng kapangyarihang panlipunan at pampamilya. Bago ang baha, ang isang patriarka ay maaaring direktang makaimpluwensya sa hindi mabilang na henerasyon. Ngunit dahil sa mas maiikling buhay, ang kakayahang mapanatili ang ganap na kontrol sa mga inapo ay nabawasan. Pinigilan nito ang mga tirano o tiwaling pinuno na magtatag ng mga millennial na mahahabang dinastiya ng pang-aapi. At marahil ang pinakapambihirang aspeto ng muling pagprograma na ito ay kung paano nito inihanda ang daan para sa pagdating ng Mesyas. Ang planong pagbawas ng mahabang buhay ng tao ay lumikha ng isang tumpak na timeline na inisynchronize ang bawat henerasyon sa mga propesya tungkol kay Kristo na parang inaayos ang mismong orasan ng sangkatauhan upang ang bawat piraso ng banal na plano ay perpektong magkasya. Ang pinabilis na ritmo ng mga henerasyon ay naging posible para sa mga pangakong ibinigay kina Abraham, Isaac at Jacob na matupad sa takdang panahon. Ngunit ang banal na inhinyerong ito ay mas malalim pa ang sakop. Mayroong isang nakatagong padron, isang matematikal na kodigo na hinabi sa talaangkanan ng Mesyas. Ang listahan ng mga pangalan sa Mateo 1 ay hindi lamang isang pagkakasunod-sunod ng mga ninuno.
Ang bawat pangalan, bawat koneksyon sa pagitan ng ama at anak ay tila sumusunod sa isang supernatural na lohika na nagpapakita ng katumpakan at di nakikitang disenyo ng Diyos na gumagabay sa bawat henerasyon, tahimik na inihahanda ang mundo para sa eksaktong sandali ng paglitaw ng kaligtasan. Nang isaayos ni Mateo ang talaangkanan ni Kristo sa tatlong set ng 14 na henerasyon, mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia, at mula pagkatapon hanggang kay Jesus, hindi lamang siya lumilikha ng isang aparatong pulmonya. Sa likod ng organisasyong ito ay nakasalalay ang isang maingat na dinisenyong numerikal na padron na direktang tumuturo sa mesyanikong pagkakakilanlan ni Jesus. Ang bilang na 14 ay hindi pinili ng random. Sa Hebreo, ang pangalang David ay may numerikal na halaga na 14 na nag-uugnay sa buong talaangkanan sa pinakasimbolikong hari ng Israel. Kaya ang bawat henerasyon ay hindi lamang makasaysayan, kundi puno rin ng simboliko at banal na kahulugan. Ngunit ang kodigo ay higit pa sa simpleng numerolohiya. Ang tatlong set ng 14 na henerasyon na may kabuuang 42 ay kumakatawan sa banal na pagkakumpleto na inayos ng Diyos. Ang bilang na 3, simbolo ng banal na pagiging perpekto, pinarami ng paghahari ni David na nagbunga ng 42, isang bilang na umalingaw-ngaw din sa mga propesya ng apokaliptiko bilang isang palatandaan ng panahong itinakda ng Diyos. Ang bawat isa sa mga henerasyong iyon ay nagtiis ng mga digmaan, salot, pagkatapon at mga natural na sakuna. Gayunpaman, ang lahing Mesyas ay nakaligtas. Sa estadistika, ang kaligtasan ng isang linya ng pamilya sa loob ng 2,000 taon na pinapanatili ang tumpak na mga talaan ng mga ninuno ay magiging imposible kung walang supernatural na interbensyon. Mas nakakaintriga pa ang mga sadyang pagkukulang na ginawa ni Mateo. 4 na hari ng Huda, sina Ahazia, Yoash, Amadia at Jehoakim ay sadyang hindi isinama. Hindi dahil sa pagkakamali o kapabayaan, kundi dahil sa banal na disenyo. Dahil ang kanilang mga lahi ay minarkahan ng mga sumpa na nauugnay sa sambahayan ni Ahab at sa kasal ni Atalia, anak ni Jezebel. Sa ganitong paraan, tiniyak ng Diyos ang kadalisayan ng lahing Mesyas. Inaalis ang mga elementong maaaring nakahawa sa lahing David. Ito ay isang uri ng banal na pag-iidit ng henetiko na nagpapakita ng soberanong kontrol ng Diyos sa mana at ang paglilipat ng mga katangian sa mga henerasyon. Ang pagpapanatili ng lahing ito sa panahon ng mga makasaysayang sakuna tulad ng pagkatapon sa Babylonia ay isa na namang patunay ng banal na pagpaplano. Bagamat karamihan sa mga pamilyang Israelita ay nawala ang kanilang mga talaan at pagkakakilanlan ng tribo, ang lahi ni David, nahahantong kina Jose at Maria, ay napanatili ang mga talaangkanan nito sa loob ng 7 dekada ng pagkabihag. Hindi lamang ito disiplina ng tao. Para bang nag-imbak ang Diyos ng isang makalangit na backup ng pinakamahalagang mga tala sa kasaysayan. At ang pinakakahanga-hangang aspeto ng kodigo na ito ay ang koneksyon nito sa 120 taong limitasyon ng buhay na itinakda ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng mahabang buhay sa isang kontroladong paraan, nilikha niya ang perpektong ritmo para sa 42 henerasyon upang maganap ang eksaktong katuparan ng propesiya sa 900 taon na nabuhay. Napakakaunti ng mga henerasyon. Kung 30 o 40 lang, napakarami. Ngunit sa pamamagitan ng pag-calibrate ng buhay sa pagitan ng 71 at 20 taon, pinino ng Diyos ang genetic timer ng sangkatauhan, inihahanda ang bawat hakbang. Ang timeline na ito ay hindi lamang isang makasaysayang kuryosidad. Inihahayag nito na bawat banal na desisyon na ginawa libu-libong taon na ang nakalilipas ay umaalingaw-ngaw pa rin sa ating buhay ngayon na nagpapakita na ang plano ng Diyos
ay kasing metikuloso at walang katapusan. Ang limitasyon ng buhay ng tao ay hindi isang arbitraryong parusa. Ito ay isang kosmikong estratehiya, isang maingat na dinisenyong hakbang upang protektahan ang sangkatauhan mula sa sarili nito at mapabilis ang katuparan ng plano ng pagtubos. Mula kay Adan, ang unang eksplorador ng kosmos na nilikha ng Diyos, hanggang sa sibilisasyong Antidolvia na nag-ipon ng mapanganib at makapangyarihang kaalaman. Mula kay Methuselah, ang tagapag-alaga ng isang propetikong timer na tumagal ng 900 at 69 na taon hanggang sa pag-reset ng henetiko. Pagkatapos ng baha na muling nag-calibrate sa sangkatauhan, bawat hakbang ng kasaysayan ay maingat na inayos, inihahanda ang yugto para sa pagdating ng Mesyas. Ipinapakita ng talaang kanan ni Jesus na ang kanyang buhay ay hindi isang aksidente sa kosmiko, kundi bahagi ng isang maingat na plano na nagbubukas sa loob ng libu-libong taon sa bawat henerasyon, bawat kapanganakan, bawat pagpili na naaayon sa tadhana ng kaligtasan. Ngayon, nabubuhay sa ilalim ng limitasyong 120 taong itinatag ng Diyos, mayroon kang mahalaga at may hangganang panahon upang matupad ang iyong walang hanggang layunin. Ang bawat araw ay isang banal na regalo. Bawat taon, isang natatanging pagkakataon upang ihanay ang iyong buhay sa planong maingat na idinisenyo ng Diyos para sa iyo. Ang parehong karunungan na nagpaikli sa ating haba ng buhay upang protektahan ang sangkatauhan ay nagbigay din sa atin ng sapat na oras upang makilala ang ating lumikha at tanggapin ang kaligtasan kay Kristo at mag-iwan ng isang pamana na nakakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Ang iyong buhay, bagamat mas maikli kaysa sa mga patriarkang antediluvian, ay eksaktong tamang haba upang matupad ang walang hanggang layuning pinlano ng Diyos bago pa man itatag ang mundo. Ang 120 taong limitasyon ay hindi isang parusa, kundi isang instrumento ng biyaya, perpektong nakaayos, upang makilala mo ang lumikha, tanggapin ang kaligtasan, at matupad ang iyong kapalaran. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang banal na regalo. Bawat taon, isang mahalagang pagkakataon na lumakad na naaayon sa walang hanggang plano ng Diyos para sa iyong pag-iral. Ang parehong kamay na nagpoprotekta sa sangkatauhan sa pamamagitan ng genetic reset ay siya ring nagtakda ng eksaktong sandali ng iyong kapanganakan sa henerasyong ito sa panahong ito kasama ang natatanging pagkakataong maranasan ang kaligtasan. Kung ang paghahayag na ito ay nakaantig sa iyong puso, kung binuksan nito ang iyong mga mata sa laki ng pag-ibig at disenyo ng Diyos, ipakita ito sa pamamagitan ng pag-click sa like sa video na ito. Sa paggawa nito, ang mensaheng ito ay makakarating sa mas maraming taong kailangang makarinig nito. Pagpalain ka nawa ng Diyos at magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon.